Okay. Meron akong ginawa dito na the worshipper's prayer. I pray that the faith of Abraham, the strength of Samson, the heart of David, the wisdom of Solomon, the power of Elijah, the healing of Naaman, and the faithfulness of the apostles be upon me today as I worship the Father, the Son, and the Holy Spirit through the preaching of the Word. In Jesus' name, Amen. Okay, praise God. So mga kapatid, sa umagang ito, pag-aaralan natin, isang tao na puno ng kayabangan. Alam po ba ninyo si Satanas, kaya siya isinipa mula sa langit dahil sa kayabangan? Dahil gusto niyang lampasan ng Diyos. Kaya nagrebelde si Satanas kasama yung 1/3 ng mga anghel sa langit. So kasi, sabi ng ibang mga Bible scholars, ang mga anghel hati sa 3 grupo yan. Dahil yung mga archangels sa langit, si Michael yung isa, si Gabriel yung isa, at si Lucifer. So, nung nagrebelde si Lucifer, yung 1/3 ng mga angels, nauto niya. So, yun ang mga naging demonyo. Kaya ang tawag sa mga angels, mga demons, fallen angels. At bakit nga Satanas ay sinipa mula sa langit? Dahil sa kayabangan. Kaya yung mga taong mayayabang, mga pamangkin ni Satanas yan. Mga inaanak ni Satanas. Ang ninong nila si Satanas. Si Lucifer. Sa umaga po ito, pag-usapan natin yung isang tao na puno ng kayabangan, na dahil sa kanyang kayabangan, muntik na niyang hindi makuha yung pagpapala at himala na galing sa Diyos. So, let us pray. Oh God, we pray right now, Lord Jesus, that you will open our mind, heart, soul, and spirit as we listen to your word, as we meditate on your word. We pray, oh God, Lord, that the power of your word will manifest in our lives this morning. We pray, oh God, that the spirit of revival, renewal, restoration will manifest in our lives today. Oh God, fill this place with your power, with your presence, with your awesome glory, oh God. And even through the preaching of the word, Lord, healings and deliverance will happen. Oh God, dalangin ko po, Panginoon, lahat ng may sakit, whatever sickness, emotional, spiritual, physical, spiritual sickness, Lord, will be healed through the preaching of your word. Thank you, God. May your word be so powerful that it will really convict us and change us, transform us. Oh God, may you be glorified in the preaching of your word. Oh God, ikaw ang maitaas, hindi po ako. Kayo po ang maluwalhati, Panginoon. Kayo ang makita ng mga naririto habang ipinapangaral ng iyong mga salita. At tinatalian namin, niyuyurakan namin ang gawa ng demonyo sa lugar na ito. Walang karapatan ng demonyo na manatili sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, O God, because this ground is a holy ground. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, the story of Naaman, Tagalog Naaman. So, Naaman from leper to worshiper. That's the title of our sermon coming from the Gospel of Luke. Sermon series from the Gospel of Luke. So, ano ba ang background nitong Luke chapter 4 verse 27? So, ayon po sa isang mahusay na Bible scholar, si John Gill, kahit maraming ketongin sa Israel noong panahon ni Elisha, isa lang ang pinagaling. Ang pinagaling ay si Naaman, na isang taga-Syria, na hindi siya Israelita. So ipinapakita rito na hindi limitado ang biyaya ng Diyos sa lahi o nasyonalidad. Ang kanyang pagpapagaling at pabor ay ayon sa kanyang sariling kalooban at plano. Hindi base sa karapatan o pagiging Israelita. At proud si Jesus kay Naaman. Kaya niya binanggit ito sa kanyang mga pangangaral. So can you imagine na 1,000 years after the event of Naaman, Jesus used him as an illustration? Tuwan-tuwa si Jesus sa nangyari kay Naaman 1,000 years ago. So ano bang kwento ni Naaman? So Naaman is the Syrian general who had leprosy. So ang sabi po dun sa 2 Kings chapter 5,
verse 1. Sa wikang Ingles, ang sabi diyan, "Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy." In Tagalog, si Naaman, he was the commander. Kumbaga, siya ang pinuno ng hukbo ng Syria. Ang sabi diyan, siya ay great man. Sabi doon, dakilang tao. At ang sabi doon, highly regarded. Hinahangaan. Mataas ang pagtingin kay Naaman. At ang sabi diyan, binigyan siya ng tagumpay ng Panginoon. Can you imagine, no? Hindi naman Israelita itong si Naaman, at hindi naman siya kumikilala sa Panginoon, pero binigyan siya ng tagumpay ng Panginoon. So makikita nyo dito talaga ang Diyos ay yung sovereign power ng Diyos, the sovereign choice of God. Nanted, he was a valiant soldier. Valiant, sabihin ng valiant, makapangyarihang sundalo. So sabihin, nakinaaman na lahat eh. Ang problema, ang sabi doon sa huling talata, but he had leprosy. Subalit siya ay may ketong. Yun ang masakit doon. Nasa kanya na lahat kay Naaman, yung kasikatan, katanyagan, kapangyarihan, kahusayan, tagumpay, kayamanan, lahat ng mga palakpak ay nakukuha ni Naaman. Ang problema, meron siyang ketong. Ano ba ang ketong nung panahon na yon? Sa panahon natin ngayon, yung ketong nagagamot na. Pero nung panahon na yon, ang ketong parang AIDS. Hindi nagagamot, it's a death sentence. Pag meron kang ketong, maghintay ka na, mamamatay ka na dahil walang gamot sa ketong. Now, tingnan nga natin, sa panahon natin ngayon, ano ba yung itsura ng mga may ketong? Pakita mo nga. Okay, so, ganyan po yung itsura ng may ketong. Naisipin nyo, yan ang itsura ni Naaman. Naunawaan po ninyo. Can you imagine the image, the face of Naaman? So, now, tingnan po natin, ano na ang kwento. So, dahil nga, meron pong ketong si Naaman, now, Syria, ay lumusob sa isang parte ng Israel. So, syempre, pag lumusob yan, may mga pinapatay dyan, at merong mga kinukuhan ng mga slaves. So, lumusob itong si Naaman, kasama yung kanyang Syrian army, at natalo nila yung bahagi ng Israel, at may mga kinuha silang slaves. So, ang nakuha nilang slave, itong batang babae, ginawa nilang maid or ginawa nilang katulong doon sa pamilya mismo sa bahay ni Naaman. Ngayon, nung nalaman nitong batang babaeng ito na may ketong si Naaman, ang sabi niya ay merong propeta sa Israel. So, makikita po natin ngayon yung contrast ng reaction, no? Yung contrast ng reactions nung sa panahon po nitong si Naaman ay nagkaroon ng ketong. The young slave girl's reaction to Naaman's leprosy. So, anong reaction ng batang babae? Meron pong propeta sa Israel na nagpapagaling ng mga karamdaman. Now, tingnan po ninyo itong batang babaeng ito. Hindi ba yung kanyang attitude na para maaari siguro yung kanyang mga magulang at mga kapatid pinagpapatay at ginawa siyang alipin. Dapat siguro yung attitude nitong batang babaeng ito mabuti nga sa inyo may ketong kayo, mamatay kayong lahat, magkahawahan kayo. Pero hindi ganoon yung attitude ng batang babae. Ang sabi ng batang babae, meron pong propeta sa Israel na nagpapagaling ng mga sakit. Pumunta po kayo doon. So ano ibig sabihin nito? Yung attitude ng batang babae napakaganda. Hindi niya hinayaan na yung kanyang kalagayan na kung saan ay inalipin siya nung kanyang mga pinagsisilbihan, gantihan niya. Naunawaan natin mga kapatid. So, ano ibig sabihin nito? May purpose yung pagpunta ng batang babaeng ito doon sa pamilya ni Naaman. So, tandaan po natin mga kapatid na maaring na tayo ay nasa lugar na tayo ay nahihirapan, tayo ay nasa matinding pagsubok, pero may purpose yan. Kagaya nitong batang babaeng ito, may purpose yung pagpunta niya doon sa pamilya ni Naaman. Kahit na masakit yung sitwasyon, na pwede niyang sabihin na mabuti pa magkamatayan na kayo dito.
dahil sa sakitong na yan. Pero hindi, positive yung damdamin ng batang babae. Why? Because the slave girl had faith in God. Ngayon, eto, pumunta na nga si Naaman doon sa, doon sa hari. So, ang ginawa ng Syrian king, ginawa niya ng letter itong si Naaman para dalhin doon sa hari ng Israel, si Jehoram. Now, ang nakalagay doon ay merong itong aking Syrian general, pagalingin mo. So, dahil to si Jehoram, nung nakita niya yung letter, nagalit siya. Sabi niya, ano ito? Diyos ba ako para pagalingin itong taong ito? Siguro gusto niyang maglaban na naman kami. Kasi alam ni Jehoram, talo siya pagka naglaban sila So, tingnan yung reaction ni Jehoram. Ang reaction ni Jehoram, galit, fury. Kasi nga, itong si Jehoram, masamang hari ito Kaya yung kanyang reaction, masama din. Pero hindi niya naintindihan na courtesy call lang yan. Sabihin ng courtesy call, parang bago ko pumunta doon sa propeta, magpapaalam muna ako dito sa hari nung bansa na to. Ang tingin nitong si Jehoram, siya ang magpapagaling. Naintindihan ninyo? Kaya nagalit. So kaya may mga tao kasi na masama ang puso Masama ang isip Kaya masama din yung reaction. Now, ang tanong, how about you? How do you react when you are presented with a great problem? Kapag halimbawa may problemang ikaw kinakaharap, anong reaction mo? Kagaya ba nitong batang babae, you react with faith? Or kagaya nitong si King Jehoram, you react with fury? Naintindihan natin? Your reaction will show what is really in your heart. Naunawaan po natin. Now, ito naman, the reaction of Naaman versus the reaction of his servants. Pag pinag-uusapan natin dito, iba't ibang reaksyon kino-contrast natin. Una, kinontrast ko yung reaction nitong batang babae sa reaction nitong hari. Ngayon naman, tingnan natin yung reaction naman ni Naaman at yung reaction ng kanyang mga servants nung pumunta na si Naaman dito sa propeta. Kasi ang sabi ni Propeta Eliseo dung sa hari kay Jehoram, ba't mo pinunit yung damit mo? Bakit nagwawala ka dyan? Sabihin mo dito sa general na ito, pumunta sa akin para malaman niya na mayroong propeta sa Israel. So, ang ginawa ngayon ni Naaman, kasama yung kanyang mga kabayo, yung mga sundalo na isang pulutong na sundalo, ang dami siguro mga 200, 300, yung dala-dala niyang mga sundalo. So, nung nandun na siya sa tapat ng bahay ni Elisha, ang lumabas sa kanya, sumalubong, yung alipin, yung second in command, yung assistant ni Elisha. At ang sabi nung assistant, si Gehazi, pumunta po kayo sa Jordan River, lumubog po kayo doon ng 7 beses at kayo po ay gagaling. So, anong reaction ni Naaman? Nagustuhan ba niya? Sinabi ba ni Naaman, okay, ganun lang pala, as simple as that, sige, gagawin ko. Ganun ba reaction? Hindi. Ang reaction ni Naaman, pambihira! Akala ko pa naman, pagtapat ko sa bahay niya, sasalubungin ako nitong propeta na to at yung kanyang kamay ay tatapat sa aking ketong at sasabihin, magaling ka na. Akala ko ganun. Bakit? Ang humarap lang sa akin yung assistant. So nakikita nyo, yung kayabangan ni Naaman. Sabi niya, hindi ko gagawin yan. Isa pa, ang dumi-dumi niyang Jordan River na yan. Bakit hindi na lang ako sa Abana and Parpar, sa Damascus? Napakaganda, napakalinis nung mga ilog na yon. Bakit hindi ako doon palubugin? Sabi niya, umuwi na tayo sa Syria. Nung ginawa, buti na lang, yung mga servants ni Naaman, matino ang isip. Ang sabi ng mga servants, Panginoon, Master, hindi po ba kapag kami mas mahirap na pinagawa sa inyo, gagawin ninyo para lang kayo gumaling? Sige na po, sundin nyo na. Wala pong mawawala sa inyo. So, nahimasmasan si Naaman. So, ano ibig sabihin nito mga kapatid? Si Naaman, he reacted with fury. Why? Because he had no faith. Initially, he had no faith. Ito namang mga servants, they reacted with faith. Sabihin, sumunod na lang po kayo. Now,
ang tanong, how do you react when God gives you a solution that is not according to your prayer? Halimbawa, nananalangin ka na sana ay makapasa ka dito sa school na to, pero hindi ka naman nakapasa. O kaya sabihin natin na gusto mo magtrabaho sa ganito, hindi ka naman natanggap, sa interview pa lang, bagsak ka na. So, o kaya may pinagpe-pray ka na sana sagutin ka nitong babaeng ito, binasted ka, nakakalimang busted na sa'yo. O kaya naman, may gusto kang bilhin na isang bagay na hindi mo nabili. O may mga pangarap ka na hindi natupad. So, how will you react? Samantalang, tandaan natin na may mga bagay na hindi natin nakukuha dahil iba ang plano ng Diyos na ibigay sa atin. Naunawaan po ninyo. So, at isa pa, mga kapatid, itong mga servants ni Naaman, magpasalamat siya dahil yung mga servants niya matitino, hindi kagaya niya na mayabang. So, ang mahalaga po mga kapatid na tayo, we look for people who can give you the right answers that you need, not the wrong answers that you want. Ibig sabihin ko po dito mga kapatid, na yung iba sa atin, ang gusto natin na marinig, yung mga salita na nakakataba ng puso natin, kahit alam nating mali. Halimbawa, yung isang taong gumagawa ng kasalanan, hindi ba yung isang taong gumagawa ng kasalanan, gusto niya mga kausap, yung mga nag-a-agree sa kanyang kasalanan. Hindi yung kumukontra sa kanya. Naunawaan niyo. Pero dapat, kung ikaw matinukan tao at gusto mong tumino ang buhay mo, humanap ka ng mga taong magsasabi sa iyo ng mga sagot na maaring hindi mo gusto, masakit sa tenga, masakit sa puso, pero tama. Huwag kang humanap ng mga tao na mag-a-agree sa ginagawa mong mali dahil walang mangyayari sa iyo. Disaster yan. Naunawaan po ninyo. Kaya itong si Naaman, magpasalamat siya dahil yung mga servants niya matitino. Dahil kung yung kanyang mga servant, sabihin, ay, oo nga po, master, talaga namang yung Jordan River, napakarumi niyan. Bakit dyan kayo lulubog? 7 beses pa. Pinaglalaroan kayo? Halina po kayo, umuwi na tayo sa Syria. Kung ganun yung mga kasama ni Naaman, sa palagay niyo, makukuha niya yung himala. Hindi. Naunahan po ninyo. Kaya mas maganda, ang mga kasama natin, mga kapatid, hindi yung laging tumatapik sa balikat mo, sige, okay lang, ayaw magtrabaho, huwag ka magtrabaho. Ayaw mag-aral, huwag ka mag-aral. Matulog ka na lang sa bahay, masarap matulog. Okay, sige. Okay, ayan, pangatlong boyfriend, sige, sagutin mo. Okay yan. Kung saan ka masaya, doon din kami, we are behind you. Yung ba sa atin, di ba, gano'n ang gusto natin mga naririnig, yung mga makasalanan. Pero hindi nga tama yun. Humanap ka ng tunay na kaibigan na magsasabi sa iyo ng mali mo. Naunawaan ninyo? Kung yung kaibigan mo, totoong kaibigan, dapat sana nag-i-improve ang buhay mo. Dapat sana nade-develop ang pagkatao mo. Dapat nade-develop ang pagkakristyano mo. Dapat nag-i-improve, nagde-develop, nagpo-progress yung karir mo. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? So, surround yourself with good people who can help you change for the better. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:33, ang sabi ng Bible, bad company corrupts good character. Yung masamang kasama, nakakasira ng mabuting pagkatao. So baligtarin natin yung verse. Ang mabuting kasama, nakakapagpabago ng maling ugali. Pangalawa, the cure of the dreaded disease. So, sabi na nga ni, nung assistant ni Elisha, si Gehazi, lumubog po kayo ng 7 beses. So, the cure was 7 dips into the Jordan River. 7 dips. Bakit kaya 7 dips? Bakit 7 beses na paglubog? Kasi marahil, ito ay nagsisimbolo ng 7 kasalanan ni Naaman. Naisip ko lang, marahil. So, ano ba yung mga kasalanan ni Naaman? Number 1, pride, kayabangan. So, unang lubog ni Naaman, yung pride niya ang inilulubog niya. Pangalawang lubog, arrogance, kahambungan. Pangatlong lubog, stubbornness, katigasan ng puso. Pang-apat na lubog, self-glorification, pagmamataas, pagmamalaki. So, pang-limang lubog, galit, anger. Di ba? Nagalit si Naaman, galit na galit eh. Sabi, ba't ako lulubog dyan? Ang dumi-dumi yan.
Ang sabi sa Bible, di ba? Galit na galit. Sa English, sabi, he was raging. Hindi nga anger ang ginamit doon. Rage, fury, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. And then, panghuli, unbelief, walang pananalig. So, ito yung 7 kasalanan ni Naaman na marahil ay ipinalubog ni Lord. Naintindihan niyo ba? Now, what is the sin of Naaman in you? Yun ang tanong ko naman sa inyo. Ano sa 7 ito ang nasa inyo ngayon? Pastor, perfect. Ako pala yung Naaman Junior. Ilan dito yung nasa inyo? Kayo lang ang nakakaalam yan. Huwag mo na ibulong sa katabi mo. Sabi ng isa, ay, buti na lang, perfect ako. Ikaw, 1/7, bagsak ka. So mga kapatid, ano ba, ito number 1 na kasalanan ni Aman, pride. So ito, checkan nyo yung sarili ninyo. Checkan nyo sa isip ninyo. There are 7 signs of pride. Number 1, palaging tama. Ito yung laging gusto, ikaw ang nasusunod at ayaw tumanggap ng correction. May kilala ba kayong ganyan? So, meron pastor? Ako. Laging gusto, ikaw ang nasusunod. Di ba, pagka kinokorek mo, nagkagalit? Meron bang ganon? Meron? Yung katabi mo, ganon? Oo. Pangalawa, pikon sa puna. Hindi marunong tumanggap ng feedback o rebuke. Kapag iba yung feedback kasi, mga kapatid, iba actually yung feedback sa correction. Pagka feedback, ibig sabihin, ito yung kumbaga, yung assessment mo sa pangyayari. O ito yung assessment mo sa pagkatao nitong taong ito. Naunawaan niyo, o kaya merong project, sabi mo, ay Brad, mali yung ginawa mo. Ang kinokorek mo doon, yung result, hindi yung tao. Pero ito, may mga tao na ayaw napupuna doon sa kanilang kamalian. May kilala kayong ganyan? Marami konti. Yun. Baka ikaw yun. Pikon. Pangatlo, pagmamataas sa sarili. Feeling superior sa iba. Mas magaling, mas matalino, mas banal. Ang tawag SBSS. Ano yung SBSS? Super believe sa sarili. Tingin niya talaga siya yung magaling. Walang iba. Tumahimik kayo. Ako lang ang nakakaalam niya. Pang-apat, pagkiling sa papuri. Ito, gustong-gusto ng recognition, applause, at affirmation mula sa tao. Kailangan laging nare-recognize yung kanyang gawa. Naku, wag mong pipintasan. At at iirapan ka ng isang $1 million na irap. So, ito yung mga taong gustong nare-recognize. Kapag hindi na-recognize, ang sama ng loob. Gusto laging pinupuri. Pang-5, pagkakailan ng kahinaan. Ayaw aminin na may struggles dahil baka isipin na iba, mahina siya. Ayaw aminin na nag-i-struggle ka sa ganito, nag-i-struggle ka sa ganyan. Hindi ba mas maganda, listen to this, di ba mas maganda, halimbawa may kaibigan ka na talagang trusted, aminin mo sa kanya, Brad, may struggle ako sa pornography. Brad, may struggle ako sa bisyo. May struggle ako sa pagbabasa ng Bible. May struggle ako sa prayer. May struggle ako sa pag-attend sa church. May struggle ako, Brad, nagkakagusto ko sa same sex. Mas maganda, inaamin mo yan . Okay? Pero iba, ayaw aminin yung kanilang struggle. Pang-anim, pagmamando ng lahat. Kontrolado ang lahat, ayaw magtiwala sa iba sa Diyos, feeling boasting. Yung bang siya yung laging nasusunod, siya yung nagmamando sa lahat. And then, pang-7, ito, pananahimik sa kasalanan. Ito pinakamalupit. Hindi marunong mag-confess, umamin, or mag-repent dahil nakakahiya. So, ang tanong ko sa inyo, ilan yung na-checkan nyo dito? Lahat po, pastor. Mga kapatid, ako, hindi ko sasabihin wala akong chinikan dito. Siguro may 3 dito na na-checkan ko. Huwag mong sabihin na wala. Ang yabang mo naman. Wala. Diyan pa lang talagang oozing with pride . Now, sabi sa Lucas 14:11, basahin natin, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, tingnan ninyo, yung mga nagmamataas, nagmamalaki, ang sabi diyan, ibababa. Ano yung sabi ng ibababa? Ibabagsakan ng Diyos. Pero yung mga nagpapakababa, yung mga nagpapaka-humble na marunong umamin sa kanilang mga kasalanan, itinataas ng Lord. Tingnan yung 1 Peter, 1 Pedro 5, sa 7. Basahin natin, 1, 2, 3. Sinasabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba.
Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil dumating ang araw na darating ang araw na pararangalan niya kayo. Kasi tinan ninyo, no? Ang sabi niya, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas. God hates the proud. Ngunit kinakaawaan niya, ang sabi dito, but He gives grace and mercy to those who are humble. Ano ibig sabihin nito? Dapat magpaka-humble ka, marunong kang umamin ng kasalanan mo, marunong kang umamin na kailangan mo ang Diyos, marunong kang umamin na kailangan mo ng tulong ng tao. Kaya sabi diyan, magpasakop kayo. Humble yourself under God's mighty hand. Isabihin, isuko mo yung buhay mo kay Kristo. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Dahil ang sabi diyan, kapag ginawa mo yan, darating ang araw, ipopromote ka ni Lord. Okay? Now, what are the important insights na pwede nating matutunan? 3 bagay. 3 things to learn from the story of Naaman. Number 1, the testimony of the slave girl. So, ano ibig sabihin nito? Yung batang babae, hindi siya nagtanim ng sama ng loob una sa Diyos. Dahil naging alipin siya at marahil yung kanyang mga magulang at mga kapatid, pinagpapatay nitong mga Syrian army. Pero hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa Diyos. Kasi iba sa atin, kapag ka nasa gitna ng matinding problema, matinding pagsubok, sumasama ang loob sa Diyos. Naintindihan ba natin? Parang nagtatampo sa Diyos. Ito, tandaan niyo hindi masamang magtanong sa Diyos kapag ikaw nasa matinding pagsubok. Hindi masamang magtanong, masamang magtampo. Naintindihan ba natin? Halimbawa sa amin, alam niyo naman yung sitwasyon namin ngayon. Napakabigat ng sitwasyon namin. Pero, nananalangin ako sa Panginoon, umiiyak ako. Pero hindi ko sinisisi si Lord. Hindi ko sinasabi sa Panginoon na, bakit mo ginawa ito sa pamilya ko? Hindi ko sinisisi ang Diyos. Hindi ko sinasabi sa Panginoon, I don't deserve this, Lord. Nakita mo naman na binibigay ko sa iyo lahat. Hindi ko tinanong ang Panginoon ng masama ang loob ko. May mga tanong ako, pero hindi ibig sabihin na nagtatampo ako sa Diyos o galit ako sa Diyos. Kaya nitong batang babaeng ito, yung testimony niya sa kabila nung matinding problema, yung testimony niya na papuntahin niyo po sa Israel, si Master Naaman, at may magpapagaling po sa kanya na propeta. So, your faith shines the brightest when your life is in the darkest. Ulitin ko your faith shines the brightest when your life is in the darkest. Yung pananampalataya mo, mas magliliwanag yan kapag ang buhay mo ay nasa kadiliman. Pangalawa, the thoughts of Naaman. So yung pag-iisip ni Naaman na, bakit ako pupunta doon? Ang dumi-dumi noon. Bakit hindi na lang dito sa Abana and Parpar? Ano yung thoughts ni Naaman? Ano yung pag-iisip niya? Yung pag-iisip niya, mas magaling pa siya dito sa propeta. Mas magaling pa siya doon sa Diyos nung propeta na pinuntahan niya. Alam niyo, mayroong mga taong ganyan Yung pang, nagmamagaling. May mga tao na nabubuhay sa akala. Akala ko kasi, di ba? Ganito, akala ko, ganyan. Pero, alam niyo, mas maganda, yung ating pag-iisip, hindi nakabase sa akala, kundi nakabase sa aklat ng Diyos, ang Biblia. Naunawaan po natin. So, mga kapatid, yung Naaman ay, kumbaga, parang ang isip niya na inuutusan niya itong propeta na itong gusto ko mangyari sa akin. Mga taong ganyan Parang inuutusan mo si Lord na gusto ko itong mangyari sa akin. Dapat, ang Diyos ang tinatanong natin, Lord, ano bang gusto niyong mangyari sa akin? Ano bang gusto niyong gawin ko? So, don't tell God what to do, but be open to what He wants to do. Ulitin ko don't tell God what to do, but be open to what He wants to do. Di ba mayroong kantang sikat na yung kay Frank Sinatra? And now, the end is near, and so I face the final curtain. Yeah. Ano yung pinakahuli nun? I did it my way. Pinagbawal na sa Pilipinas yan kasi mga kumakanta yan, binabaril. So, hindi ba mas maganda na at the end of our lives, ang kanta natin hindi yung I did it my way, kundi I did it God's way. Hindi ba? I did it God's way. Ginawa ko ito sang-ayon sa paraan ng Diyos, hindi ayon sa paraan ko. Dahil yung mga taong gumagawa
nabubuhay ayon sa kanilang pamamaraan, ito yung mga taong napapahamak. Naunawaan po ninyo. So, mga kapatid, wag nating pangunahan ng Diyos. Halimbawa, iniisip mo, ito mapapangasawa ko, ito aking, ito yung kurso ko, dito ako magtatrabaho, magtatayo ako ng business. And then kapag nagawa mo na, sasabihin mo, Lord, paki-bless nga ako. And no wonder, yung iba, bagsak ang business. Bagsak ang career. Failure yung marriage. Bakit? Dinesisyonan mo na eh. At then sinabi mo, Lord, paki-bless nga ako. And what do you expect? And then sisisihin mo si Lord, bakit mo hinayaan, Lord, na mag-fail yung marriage ko? Ba't mo hinayaan na mabankrupt yung business ko? Ba't mo hinayaan na bumagsak yung career ko? Ba't mo sinisihi si Lord? Ikaw ang nag-decision in the first place. Naintindihan mo ba? So, pangatlo, the treatment of Naaman. So, ano yung treatment? Yung treatment, pinapunta siya dun sa Jordan River. So, mga kapatid, tingnan ninyo ha, sa palagay nyo ba yung Jordan River, yun talaga ang nakapagpagaling kay Naaman? Yung ba talaga? O yung pagsunod ni Naaman? Kasi hindi naman lahat ng pinagaling sa Old Testament at sa New Testament pinapunta sa Jordan River. In fact, ito lang yung pagkakataon sa Bible na nagpagaling ang Diyos using the Jordan River. Naintindihan nyo ba? Ang tinitingnan ng Diyos dito, yung obedience ni Naaman. Hindi yung Jordan River. Yung pagsunod ni Naaman na lumubog ng 7 beses, yun ay proseso ng Diyos. Ang mahalaga, sundin natin, ano ba ang proseso ng Diyos sa pagsagot sa ating panalangin? You must be open to the process of God. Naintindihan natin, ang process ng Diyos kay Naaman is to dive 7 times into the Jordan River. Kaya ang tanong sa atin, in application, ano ba ang proseso ng Diyos na pinapagawa sa iyo? Maaring ang proseso ng Diyos sa iyo, yung pumunta ka rito, gawin mo to, mag-repent ka. Halimbawa sa akin, last year yon, kating-kati yung buong katawan ko. Talagang hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? Ano yung pinaalala sa akin ni Lord? Naalala mo yung sermon mo kay Naaman? 7 times kang na lumubog. Ikaw, 7 times kang pumunta ng prayer mountain. Alam nyo, totoong nangyari po yan. Alam nyo, nung unang punta ko ng prayer mountain, kasama ko si Pastor Amaro, si David, yung pangangati ko mula ulo hanggang leeg na lang. And then yung pangalawang punta ko hanggang dito na lang. Alam nyo, nung pang-7 punta ko, pababa ng pababa, hanggang after the 7th Monday na pumunta kami ng prayer mountain, nawala totally yung kati ng katawan. Grabe talaga, sabi ko, salamat Panginoon. Pero sa maiyak-iyak na ako, alam niyo, sobrang kati. Parang gusto kong kumuha ng tinidor, kayurin ko yung balat ko. Ganong katindi. Walang gamot na tumatalab. Ang gamot na iniinom ko, lahat halos hanggang sumasakit na lang yung ulo ko para lang mawala yung pangangati. Wala nang malaman yung doktor na ibigay sa akin na gamot na para mawala yung pangangati. Pero hindi pa rin tumatalab. Pero nung sinabi ng Panginoon sa akin, pumunta ka ng prayer mountain, 7 Mondays, gayahin mo yung sermon mo kay Naaman. At naghimala ang Diyos sa akin. Nawala yung pangangati ng katawan ko. Now sa inyo, ano ang proseso ng Diyos na pinapagawa sa iyo? Maaring may kasalanan ka na pinoprocess ni Lord sa iyo. Naintindihan niyo ba? Are you listening? Maaring may pinapagawa si Lord sa iyo kasi matigas ulo mo eh. Maaring sabihin natin na may mga pagsubok na pinagdadaanan ka, proseso ng Diyos yan eh. Si Naaman, 7 dips, kasi inaalis ng Diyos yung kayabangan niya eh. So, ang tanong, what is your Jordan River? Ano ba ang proseso na pinapagawa sa iyo ng Diyos? Now, 7 is the number of completion in the Bible. 7 dips to change the heart of Naaman. Because God wanted to change his soul more than his skin. Naunawaan ninyo? Mas gusto ng Diyos baguhin yung puso ni Naaman, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang pagkatao, yung kanyang inner man, kesa doon sa outer man. Naintindihan niyo ba? Kasi mahalaga yun eh. Maaring gumaling ni si Naaman, maaring sabihin ni Elisha, sige, isang lubog lang, magaling ka na. Pero hindi eh. Ang pinapagaling dito ng Diyos, yung puso ni Naaman. More than his skin was his soul. Naintindihan niyo ba? Are you listening? Now, sometimes, you need to fall or dive 7 times before you learn your lesson from God. And
receive the blessing. Naunawaan ninyo? Minsan kailangan dumaan ka talaga sa 7 klase ng pagsubok. Nakakailang pagsubok ka na? Pastor, nakaka-4 pa lang ako, 3 pa pala. Si Joseph, ilang taon siyang dumaan sa matinding pagsubok? Ilang taon? 13 years. 13 years. Hindi alam ni Joseph yung 13 years na yun. Proseso pala ng Diyos yun para maging governor of Egypt. The second most powerful man on earth. So mahalaga yung proseso. So, kailangan mag-undergo ka ng proseso. Pag na-undergo mo na yan, you will receive the blessing. Kasi marami sa atin talaga mayabang. Hindi lang natin maamin, mayabang tayo. Kahit ako, dati hindi ko maamin na mayabang ako. Pero later on, na-realize ko, mayabang pala ako. Kaya pala ang dami kong pagsubok na pinagdaan. No, in life application, 6P, una, pabor ng Diyos ay para sa lahat. Ibig sabihin, hindi namimili ang Diyos ng pagpapalain. Si Naaman, hindi siya Israelita, siya ay Syrian, pero pinagpala siya ng Diyos. Pangalawa, pride ay hadlang sa healing. Yung kayabangan, ang kayabangan talaga, maaring kaya hindi ka pinapagaling ni Lord kasi punong-puno ka ng kayabangan. Yung healing of the soul, healing of the emotion, healing of the spirit, healing of the body. Maraming klase ng healing. Baka yung pride mo, yun ang humahadlang sa'yo. Pangatlo, pagsunod ang daan sa pagpapala. Obedience before blessing. Kung hindi sumunod si Naaman at lumubog siya ng 7 beses, gagaling ba siya? Hindi. Naunawaan ninyo? Mahalaga kasi yung pagsunod eh. Pwede namang sinabi ni Elisha, okay, sige, lumuhod ka na lang dyan sa tapat ng bahay ko at gagaling ka na. Hindi ganun eh. Pwede namang nangyari yun, di ba? Pero ang pinapagawa nga ng Panginoon kay Naaman, sumunod ka kahit nakakatawa. Naintindihan po ninyo? Minsan may mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos sa parang ang hirap gawin. Pero kailangan sumunod ka eh. Pang-apat, pagpapakumbaba ang susi sa himala. Humility is the key to blessing. Dapat marunong ka magpakababa. Kasi kung hindi nagpakababa si Naaman, gagaling ba siya? Hindi. Mahalaga si kumbabaan sa atin. Mahalaga yung humility. Alam niyo, maraming Kristiyano hindi pinagpapala ng Diyos after so many years. Bakit? Hindi marunong magpakababa. Hindi marunong umamin sa kasalanan. Alam niyo yung mga Kristiyano hindi nagbabago? Mayayabang yan. Hindi lang nila maamin na mayayabang sila. Kasi kaya hindi nagbabago yan. Kasi hindi marunong umamin sa kasalanan at hindi marunong sumunod sa pinapagawa ng Diyos. Naintindihan niyo ba? I hope you are getting my point. Ikaw mismo, tanungin mo yung sarili mo. Bakit ang tagal-tagal mo na dito? Pero bakit walang pagbabago yung buhay mo? Kasi nga hindi ka marunong sumunod. Mayabang ka. Punong-puno ka ng sarili mo. Yung mga ayaw magpa-disciple, mayabang yan eh. Kasi alam niyo, sa discipleship, iko-correct ka ng leader mo eh. Kasi yung ayaw na ko-correct, mayayabang yan eh. Yung ayaw na pagsasabihan, yung mga hindi marunong sumusunod, hindi marunong sumunod sa pinapagawa ng pastor o ng leader, punong-puno ng kayabangan yan eh. Kaya hindi nag-i-improve yung pagkakristyano eh. Panglima, eto, posible sa Diyos ang imposible sa tao. Yung ketong, death sentence yun eh. Pero, pinagaling ng Diyos si Naaman. Sabihin, walang karamdaman, walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pang-anim, paninindigan sa pananampalataya. Ibig sabihin, si Naaman, di nangyari na nga, gumaling na nga siya, grabe yun. Ang sabi doon, bumalik yung itsura ni Naaman na parang isang sanggol. Grabe, lupit, no? Imagine niyo 50 years old, naging 15 years old ang itsura. Siguro, talagang yung mga tao sa Syria, yung palang, lumalakad palang pabalik si Naaman, ano nangyari? Bakit bumata? O anong sasabihin ni Naaman? Pinagaling ako ng Diyos ng Israel. O di, testimony agad yon. At ito pa, ang sabi ni Naaman, ang sabi niya magdadala ako ng 2 sako ng lupa galing sa Israel at doon ako luluhod at sasamba. Basahin po natin. Talatang 14. Kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging
malinis. Pagkatapos, siya at ang buong pulutong niya ay bumalik sa tao ng Diyos, siya ay dumating, tumayo sa harapan niya at kanyang sinabi, ngayon nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig maliban sa Israel. Kaya tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Ngunit kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anuman, at ipinilit niya na ito'y kanyang kunin, ngunit siya'y tumanggi. So, tumanggi si Elijah doon sa regalo. Magkano daw yung regalo na yon? Sa ating panahon, mga $2 million. Tinanggihan. Ano ibig sabihin? Totoong propeta to na hindi ito profita. Profit. Hindi profita. Ituloy natin. At sinabi ni Naaman, kung hindi hayaan mong bigyan ng iyong lingkod ng lupa kasindami ng mapapasa ng 2 mula, sapagkat buhat ngayon, ang iyong lingkod ay hindi na maghahandog ng handog na susunugin o alay man sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. So, tingnan ninyo. Itong si Naaman, na dating leper, naging worshiper. Ang sabi niya, hindi na ako sasamba doon sa mga Diyos-Diyosan sa Syria. Ang Syria, sino ang Diyos ng Syria? Si Baal. Ang daming Diyos-Diyosan dyan. Mga demonyo, mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ni Naaman, hindi na ako sasamba doon. Ang sasambahin ko na ang Diyos ng Israel at luluhod ako sa lupa ng Israel. Wow! Grabe, no? Yung testimony ni Naaman from a leper to a worshiper. Na sabi sa Efeso 1, talatang 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo, napakaganda nitong Ephesians 1:3 na to. Alam niyo sabihin nito, there is power in worship. There is power in worship. If we will only know the true worship or the true way to worship, we will experience the power of God. Ang sabi dito, purihin ang Diyos! Worship God! And Father of our Savior Jesus Christ, who blessed us with all kinds of blessings through His Son, Jesus Christ. Kung matututo tayong sumamba sa Diyos ng tama, mararanasan natin yung kapangyarihan ng pagsamba. Ang favors and blessings of the Lord will be upon us. Gusto ba natin na maging kagaya ni Naaman, na tumanggap ng himala galing sa Diyos? Matuto tayong sumamba ng tama sa Panginoon. Let us be true worshipers of God. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tinuruan mo po kami, Panginoon, ang kagaya ni Naaman. Lord, isang tao na malapit ng mamatay. Death sentence. Subalit pinagaling mo nung siya ay nagpakababa sa iyo. Panginoong Diyos, dalangin po namin, Lord, turuan mo kami magpakababa upang gumaling yung aming mga karamdaman. Karamdamang espiritual, karamdamang pisikal, karamdamang emosyonal. Panginoong Diyos, pagalingin mo kami sa anumang klase ng karamdaman na meron kami. Kami po'y lubos na nagpapakababa sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah.